Ayun, magandang hapon sa inyo lahat dyan mga kaaloy, mga master. Welcome back dito sa bagong vlog natin mga kaaloy. Ngayon mga master, meron tayong ginagawang hanging kabinet. Ito mga tubular at saka cladding yung ginagamit natin. So ito yung naka-frame na. Ngayon sasalpakan na lang natin siya ng cladding. So hindi ko lang pinakita sa inyo pagka-symbol ng mga kaaloy kasi bracket lang naman ito. Ngayon iano ko lang, share ko lang sa inyo kung anong materialis dapat nating gamitin. Hindi ito sa may harap mga kaaloy. Ito harap ito yung banda sa ano, ito sa akin dito banda, wall ito. 1 by 1 lang ginagamit natin. Tapos yung nandito sa harap 1 by 3. Ang purpose niya mga kaaloy para yung pinto natin ang gagamitin kasi natin ay concealed hinge. So hindi pwedeng 1 by 2 ang gagamitin natin kasi susubra yung concealed hinge natin. 1 by 3 ang pinaka the best dyan para tama-tama talaga yung ano natin, concealed na ano, hindi naman ordinary hinge lang. Yeah? Gagamitin kasi natin dito yung high-end profile na aluminum frame cabinet. So yun, sa ngayon ipapakita ko lang sa inyo yung pagsasalpak lang ng ano, cladding. Ayan, may mga kaltas na. Kita ko lang siya mga kalay. Sorry. Ayan o. May mga kaltas na yan. Nakita nyo mga kalay. Ayan. Ayan. Yung sa frame na yan, kaltas yan. Kasi ang ginagawa ko dito, tinatapal ko na lang sa ibabaw. Dali lang. Ayan. Tinatapal ko lang sa ibabaw mga kaaloy, tapos nilagyan ko na lang angular dyan sa harap para mas matibay. Saka malinis tingnan kasi yun kaysa angularan natin paligid, medyo nasasagwaan ako pagka ganun. Itong ginagawa natin mga kaaloy, single walling lang ito kasi medyo may-ari kasi medyo nagtitipid. Kadalasan kasi ako gumagawa nito naka-double walling, naka-double dito sa as, double sa shelves, double din sa ano. Kung titingnan mo lahat parang ano siya, maganda tingnan. Ito kasi single walling lang para makaminus kunti. So tara, salpakan na natin. Ito na-testing ko na to kanina mga kaaloy, pasok na tong kaltas natin. Gagawin na lang natin ay tanggalan na lang natin siya ng balot. I-try muna natin siya bago natin siya i-fix ano, para siguradong hindi tape ulit-ulit bago ano tawag dito, bago natin tanggalan ng balot. Kasi kung hindi natin ita-try muna, magagasgas yung cladding natin sa ayan. Pasok na natin. Umpisa natin maglagay doon sa base kasi dito tayo maglalagay sa bandang taas. Tapos pangalawa sa shelves. Huli na yung sa top kasi papasok natin to at saka i-drill natin, babari na rivets natin. Ayan. So pwede naman dito yung rivets mga kaaloy o sealant lang natin. Pero sa akin naglalagay ako ng kahit na mga ilang pirasong rivets bukod sa sealant para hindi na talaga siya magbabago. Ayan na. So, pumasok na. Ngayon, siya dumataas yung camera ko mga kaaloy. Yoko natin konti para makita nyo. Ayan. So, yung pumasok na. So, tanggalin na natin yung cover din sa taas. Ay, hindi naman maano na yan. Basta nasa loob na siya. Hindi na magasgas yan. Bago natin siya lagyan ng sealant. Yung dito mga kaaloy, nilalagyan ko ito ng angular itong labi na to na 1/2 by 1/2 para matakpan yung labi ng aluminum. Yung harap lang naman kasi dito sa gilid yan
Magkabilang gilid, puro wall na yan. Tapos sa taas, sa ganda, mayroong konting space sa kisame. Sa mga ano naman ito mga kaloy ko, nagtitikid single walling. Tapos yung cladding natin, kailangan double sided. Kulay black pala itong ginagawa. So yan o, tapos lagyan natin siya ng sealant. Bago natin siya lagyan rivets kasi importante may sealant para papatibayan. Pwede naman itong hindi rivets natin mga kaloy, pero sa akin nagre-rivets nga ako kahit ilang piraso. Saka yung rivets ko dyan mga kaloy, ano lang, tinatama ko lang din sa matatakpan siya ng angular. Yung wala talaga makita siyang rivets. Yan, tulad niyan eh. Ay, pwede sa likod. Pwede na nga hindi ito rivets sa likod. Dito sa harap, maglagay tayo saka sa... Kasi yung sa likod, ano na yun? Wall na yung nasa likod. Tarik lang natin para di mahirap pag-rivets. Ayan, diba? So, ganoon lang kadali yan. Para makita din natin yung pantay dito. Di bali yun na doon sa likod kasi pader na yan. Saka may dingding din sa likod yan. Eh, labing-labi lang mga magtira mga 1/4 para pag tinapal natin yung 1/2 by 1/2 na angular, wala, hindi makikita yung rivets. Ayan, tignan na mga kaloy. Yung iba naman ito mga kaloy, nilalagyan glass clip. Paligay, sinusok-sok na lang. Kaso maluwag kasi yung cladding sa glass clip. Kanya-kanyang ano naman ito mga kaloy, kung saan yung basta malinis lang na trabaho. Kanya-kanyang start yan sa dati, ganun din ako gumagawa. Glass clip, kung kabilang gilid, pero sa akin mas mahina kasi yun kasi kailangan mong pampunukin yung ano, hindi katulad dito na talagang kapix na. Sa akin, habang tumatagal ginagawa ko, eh, mas maganda din ganitong pagkagawa. Kahit sa likod mga kali, hindi natin maglagay. Tapos so, kaya natin ng ano para bumaon yung rivets para pag nilagyan natin ng angular, flat na flat siya. Kahit ilang ang ano lang. Ayan. Para lang hindi gagalaw yung ano natin, hindi magbabago yung cladding natin. Ilang piraso lang. Basta medyo isilan din yun, marami-rami din ang silan. Ayan, 3 lang ilalagay ko rito para hindi nagagalaw yung ano natin. Ba? Sa gilid. Lagyan sa gilid para lumapat.
Balatan ulit natin. Hapon na nga mga kaloy, overtime mo ito mga kaloy para ibang trabaho natin bukas. Para yung pinto siguro baka bukas na sa next upload ko nito. Ito muna kakabit lang ng cladding para lang may idea kayo. Yan, bukas pasok natin ulit. Mayan natin silang. Kasi pag nagsilang din mga kaloy na wala pang ano, hindi pa natin ipasok ito, magkakalat eh. Dudukutin na lang natin silang. Ayan. Mahirap kasi ipasok mga kaloy kasi mas mahaba kasi itong pantay kasi sa frame yung ano natin. Kailangan balukutin natin konti. Yan. Ay, kung lagyan ng silan dyan sa silan dyan, kalat. Ganoon lang. Diba? Tapos ribits uli. Lagyan tagalan mo na ulit. Yan, lapit ko lang sa inyo mga kaloy ha. Ayan. Ayan. Dito kasi tayo maglagay ng concealed sa ano na to, di ba? Yang ano na yan. So kailangan natin 1/3. So ganun ang setup natin, kita mo? Naka-ano siya, naka-plus lang siya sa taas. Hindi natin kailangan na angularan pa, di ba? Pangit ko angularan kasi. Mas maganda kasi itong mga nakadubululing mga kaloy kung ano na, di ba? Dubululing natin yan para siyang wala talaga makita. Ano, malinis tingnan kapag nakadubululing yan. So again, sabihin ko sa'yo, nagtitipid lang yung may-ari. So ano natin kunti, alam naman nila. Pinaliwanag naman natin to. Di ba? Presyohan natin sila ng dubululing. Magkaiba yung presyo ng dubululing at sa ibang presyo ng single. Di ba? Ayan. Pasilip ko lang para ano. Tapos mamaya uli mga kaloy, pakita ko nyo sa inyo uli mamaya kapag halos maklose na natin lahat, ano? So ngayon putuloy mo lang muna natin tong video na to. Mamaya na uli. Sabi ko kasi mag-overtime tayo ngayon, medyo abutin tayo ng dilim ngayon. Pasensya na mga kaloy, para bukas makikita ninyo na pinto na ikakabit natin. So abangan nyo na lang bukas, ano.